Bahay serye update! So, dumating na nga yung mga materialis na in order para sa aking renovation sa bahay ko. And ayan na siya, tuloy-tuloy na talaga yung pagpapagawa at nakaka-excite pag nakakita mo na may ayan na siya, inuumpisahan na. Pagkatapos ng ilang taon na pag-aantay, pagkatapos ng ilang taon na pag-iipon, pagkatapos ng grabing hardworking, ng pagod, ng puyat. So, ayan na siya. Matutupad ng aking pangarap. Soon, makikita ko ng aking bahay. Super, alam mo ba yung feeling? Hindi mo siya ma-explain na nag-i-start ka ng nakikita yung mga pangarap mo na dati parang sinasabi ko nga na parang lang siya, dreams lang siya. Pero ngayon, ayan na. Ang daming labahan sa paligid. At saka sabi ko nga sa kapatid ko na dahan-dahanin lang natin kung ano lang yung kakayanin ng budget. So, yun lang muna yung natin. Yun muna yung gagawin natin kung pwedeng i-stop pag wala talagang budget. Pero, hindi na siya kinakaya. Hindi na siya kinakaya kasi pag may kailangan, bili na ng bili, grabe na talaga. Tsaka pag may pag may budget talaga, sinasabi ko sa kapatid ko, ayan na, magpapadala ako, tuloy-tuloy na lang muna yung pagpapagawa para na ako na-addict, hindi na ako humihinto. Tsaka, kasi pag nagsisend ng mga video, pag nakikita ko yung process, nakaka-excite na siya. Hindi ko na iniisip yung magiging gastos, basta iniisip ko na lang na it's worth it naman na may makita ako sa pinaghirapan ko. Okay na wala na akong ipon. Pag nakikita ko naman kung saan nanggagaling yung pera or yung kung saan napupunta yung sinasahod ko buwan-buwan. So, nai-inspire na rin akong magtrabaho uli, magpagod uli, working hard. Kasi sabi nga nila na hindi basta-basta na magpagawa ng bahay. Kasi akala ko ganun lang, pag nagpagawa ka ng bahay, kung ano lang yung kung ano lang yung plano mo, yun lang. Pero ang daming nadadagdag. Dagdag dito, bili ganito, gawin yung ganito, change plan, tapos ang daming mga na bagong plano na dapat bubong lang, na dapat yung mga bintana lang, ganito, yung pintuan, ganito, yung CR, ganito. Wala na. Lalo na yung sa bubungan na dapat yung bubungan, yung yung modern lang na bubungan, tapos naging, yung buhos na ginawa, sobrang talaga, mahal. Dahil ang daming kinailangang mga kahoy, mga kung ano-ano, basta ang dami-daming kinailangan para mag-protect doon sa sa gagawing buhos. So, ayan, mga ganyang mga materyales, sobrang dami niya. Tapos, yung cut niya, talagang mahahaba yung mga cut niya. Tapos, hindi siya mura. Pero, sige, pikit na lang. Kasi sabi nga, na, yung plano na simple lang, hindi siya naging simple. Naging madugong gastusan. Grabe talaga kasi yung top niyan, yung bubungan na yan, talagang winash out yan lahat. Tapos, imbes na normal lang na bubong ang gagawin, yung modern na bubong ngayon, di ko alam kung ano yung tawag doon. So, napagpasyahan na buhos na lang yung gagawin. So, yung gastos, nabuhos din yung gastos. Pero, sige lang. Laban lang tayo sa mga gastos para sa pangarap. Sabi nga, para sa pangarap, lahat ay gagawin. At magiging worth it din lahat yan pag natapos na. At syempre, nakaka-addict pala pag nag-start na siya, tuloy-tuloy na, hindi mo na siya mapapahinto.
And yun, sobrang na-excite ako na sa kalalabasan kasi yung lang yan eh, sinasabi ko lang sa kapatid ko kung ano yung gagawin, kung ano yung tatanggalin, yung aayusin, tapos yung gumagawa niyan binibigyan na lang niya ako ng mga ideas na ganito yung gagawin namin kung okay lang sa'yo. Yung mga ganun. Siyempre, sila yung nakakaalam nun. Mag-okay lang ako kung alam ko namang magpapatibay sa bahay kasi magpapagawa na lang din ako. Sabi ko nga sa kapatid ko tsaka doon sa nagagawa, magpapagawa na lang ako din ng bahay. Gumastos na lang din ako. So, gusto ko na yung matibay. At least gagastos man ako, isahang gastos na lang. Kaya gusto ko tibayan nila. Kailangan talagang matibay. Total, ano naman na yung inanuhan na eh, ginastusan na. So, itodo na natin ang gastos kung kaya ng bulsa. Tapos, ayan. So, nakaka-excited. So, i-update ko kayo sa mga mangyayari at please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel para malaman nyo yung mga update sa aking bahay serye sa Pilipinas. Super nakaka-excite. Kaya nga pag iniisip ko na uuwi na ako sa Pilipinas, may bahay na ako kasi dati pag umuwi ako doon ako tumutuloy kay mama. Tapos sa kapatid ko, wala talaga akong sariling bahay. May sarili akong lupa pero wala akong sariling bahay. Pero okay lang naman kasi hindi naman ako din nag-i-stay ng matagal sa Pilipinas. Pero iba pa rin yung pakiramdam na pag uwi ka, may sarili kang kwarto, may sarili kang bahay, may nililinisan ka, bibilhin ng mga gamit para sa bahay mo. Parang nakaka-excite na umuwi na may sarili kang bahay, na may sarili kang kwarto, may sarili kang higaan, may peace of mind ka, pwede mong ilak ang pinto, pwede kang nandyan lang, ayaw mong magpapasok ng tao, yun, di ba? Meron kang privacy. Ang maganda lang dyan sa lugar ko, mapuno siya, tsaka malamig. At tsaka tahimik, walang mga dyan, chismis. Kasi hindi ko kilala yung mga kapitbahay ko dyan. So, parang kanya-kanya yung buhay dyan. Hindi katulad sa, ng mama, sa lugar ng mama. So, ayan na nga yung loob ng bahay na wala na yung bubong, natanggal na wash out na yung bubungan ng aking bahay. At talaga namang ambilis lang ng paggawa nila. Mabilis silang kumilos, mabilis silang magtanggal. Ang hirap ibalik yung bubong pero yung pagtanggal ang dali-dali lang nilang sinira. Tapos ayan yung nasa gilid, tinanggal na rin niya kasi nga gusto ko yung sala medyo lumawak siya ng konti kaya tinanggal na yung pader at gusto ko siyang idiretso na doon sa may boundaries nung bahay. So, ayan, tuloy-tuloy yung pagpapagawa at tuloy-tuloy din yung dating ng materyales. At yung sa terrace din, medyo nag-move din ng konti. Kasi nga gusto ko siyang medyo lumaki siya yung aking terrace kasi gusto ko yung may terrace, parang ang social. Char! Wala lang, gusto ko yung may ganon. Parang pag may terrace ka, ang social, ang bongga. Diyan ka mag-coffee. Na-excite na ako. Diyan ako mag-coffee. Bibili ka ng coffee table. Ilalagay mo dyan. Diba? Lalo na ako na I love coffee. So, diyan ako mag-coffee sa morning habang nakikipag-chismisan sa aking kapatid. So, ayan na yung laab. Pasok na tayo. Ayan ang itsura niya na. Mataas na yung pader, yung nakikita nyo, 'di ba, yung color niya na parang may algae. Tapos tinaasan na siya. At saka sabi ko kasi gusto ko ng mataas na na kesame. Gusto ko yung mataas siya. Kaya dinagdagan din yung kasi pababa yung yung ng bahay. Sabi ko gusto ko ng mataas na kesame. Kaya dinagdagan siya. Kasi nakakaano din yun eh. Pag mataas ang kesame mo, malakas din siyang parang malawak yung bahay or malaki yung
bahay. Kahit na maliliit kami, at least gusto ko talaga ng mataas na kesame. Ayan na, ang bilis lang ng nila, ng trabaho nila. Ang bilis-bilis lang. O, ayan na yung niya, yung update. Wala na tayong day 1, day 2. Tuloy-tuloy na yan. Wala nang ganun-ganun. Kasi hindi ko na rin alam kung anong day 1, kung anong day na yan. Basta tuloy-tuloy lang yung yung trabaho nila. Kaya lang, update na lang tayo. Wala nang araw-araw. So, ang bilis lang nilang Kaya, don't forget to like and subscribe. Subscribe para ma-update kayo sa sa aking bahay serye. At ayan na, na rin siya na semento. Tapos yung sa doon sa may bandang kusina dyan, tinanggal na rin siya, inopen na siya. Ayan na, nakikita nyo, open na siya. Kasi gusto ko open lang yan. At ayan na siya yung kabuuan. Ang bilis lang ng kanilang trabaho. Ang bilis din na nawala yung aking pera. Pero ganun talaga. May nakikita naman ako sa aking pinaghirapan. Ayan na siya. At na-excite na akong umuwi para makita ang aking bahay. Samantalang, lagi akong nanonood ng mga house blessing, yung mga ganun. Tapos yung mga update ng bahay. So ngayon, ako yun na yung nagpapagawa ng bahay at magagawa ng bahay serye. At soon, ako na rin ang magpapablessing. So abangan nyo ang aking pag-uwi sa Pilipinas para sa blessing ng aking munting tahanan. Ipapakita ko sa inyo ang blessing ng aking munting tahanan. At yung buong itsura na talaga niya, kung ano yung itsura niya. So nakita nyo yung before, before at yung mga susunod pag-uwi ko, yung after na. So don't forget to subscribe.